Ang kanin ay hindi totally masama. Food staple ito ng mga Pinoy at maging sa ibang panig ng mundo. Subalit, dahil sa modernization ng pagkain at technology, dumami ang tao na over-fat. Take note ha, over-fat, hindi overweight at may sakit. Ang kanin na dati na kinakain ay isa sa tinurong salarin at biglang naging kontrabida. Sa halip na alisin o bawasan ay ang modern foods na loaded ng asukal, seed oils at artificial ingredients, kanin pa ang pinababawas or pinatatanggal. Pero, here is the truth. Kung ikaw ay normal ang metabolism, active ang lifestyle, at hindi mayat-maya ang kain, and then kaya mo mag-control sa pagkain ng modern day foods, walang problema. Sige, magkanin ka. Ganun naman talaga ang buhay dati. Pero kung wala ka sa nabanggit, alin ang kaya mong i-give up na unhealthy eating habits or lifestyle at idagdag na healthy habits para kahit magkanin ka, di walang problema. Na-complicate lamang ang diet ng tao na dapat naman ay basic lang, meaning basic human foods, dahil sa dami ng problema na nagsulputan sa mundong ito. Nagpaligsahan ng kanya-kanyang theory at solution daw sa weight issues at sakit, kaya nalito na mga tao. Merong calorie deficit, merong vegan, merong keto, merong low carb. Ito lang naman ang solution. Go back to eating human foods. That simple. Pero kung metabolically ill ka, mag-low carb ka muna para i-reset ang metabolism mo. I-address mo muna ang ugat ng iyong metabolic dysfunction. And then gradually switch to natural human foods. Depende sa health goals at present lifestyle mo kapag metabolically flexible ka na. There is no one-size-fits-all solution. Pero isa lang ang pundasyon ng healthy eating habits. Yun ay ang real whole food, hindi fake food.